Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po, Sir Chris. Ang karanasan po na ito ay nangyari sa isang baryo na matatagpuan sa Panay. Doon po ako nagkamuha at pinalaki ako ng aking lolo at lola nang dahil yung mga magulang ko ay nagkahiwalay nung ako ay 2 taong gulang pa lamang. At di kalaunan ay nagkaroon sila ng mga bagong pamilya. Taong 1991, nasa edad ako na 20 nang ipamana sa akin ni lolo at lola ang kanilang bahay. May kalakihan po ito at malawak din ang bakuran. Meron ding kaniyugan sa likod ng bahay at talahiban. Hindi naman po sa pagmamayabang. Medyo marangya ang buhay namin noon. Taong 1994, namatay si lolo. At taong 1996, namatay din ang aking lola. Kaya ako na lang naiwan sa bahay. Paminsan-minsan, binibisita naman ako ng aking mga magulang. Sa mga panahon din na ito, ay meron akong gulayan, prutasan, at karnihan sa aming palengke sa bayan. Ito rin pong minana kong negosyo sa aking lolo at lola. Maliit pa lamang ako, ay sumasama na ako sa mga ito. At masasabi ko na maswerte ako nang dahil nagkaroon ako ng ganitong lolo at lola. Taong 1997, buwan ng Agosto. Madaling araw pa lang ay binuksan ko na ang aking pwesto. Maaga kasing gumigising ang mga tao doon sa probinsya. At maya-maya lang, merong dumating na binibini at nagtanong ito kung meron ba akong binibentang mga lamang loob. Tamang-tama naman na kakarating lang doon ang aking pinagkukunan ng mga karne. Kaya sabi ko sa kanya meron. Meron. Preskang mga ito. Sabi ko sa babae na tawagin na lang nating Linda. Sige, bibili ako. Basta siguraduhin mong preskang mga ito. Kapag hindi, ibabalik ko dito. Pabirong sagot naman niya. Oh, tanungin mo yung pinagkukunan ko. Sabi ko naman, sabay turo sa aking kaibigan. Nasa mga sandaling ito ay naglalagay ng mga karne at lamang loob sa aking lagayan. Taga saan ka? Ngayon lang kita nakita dito ha. Tanong ko pa kay Linda. Magdadalawang linggo pa lang kami dito ng aking nanay. Kakalipat lang namin. Sagot naman niya. Ganun ba? Magmula ngayon, dito ka na bumili ng karne ha. Sigurado ako na hindi kayo magsisisi. Sagot ko. Yan pag magustuhan to ng aking nanay. Sagot pa niya habang nakangiti. Hindi ko naman po alam kung bakit ako nahuhumaling sa taglay niyang kagandahan. Napakaputi niya. At maliban dito, napakabango pa. Napakasimple ng kanyang forma. Pero malakas ang dating. Hindi nagtagal ay nagpaalam ito at kumaway naman ako sa kanya. Hoy, parang may gusto ka yata sa kanya. Pabirong sabi ng aking kaibigan na siyang nagdadala ng karne doon sa akin araw-araw. Naku hindi ah, nagaganda lang ako sa kanya. Sagot ko naman. Humanap ka na ng mapapangasawa
Ayaw mo naman sigurong tumanda ng mag-isa. Sagot naman niya at tumawa na lamang ako. Lumipas lang ang maghapon ay hindi pa rin siya mawala sa aking isipan. Kahit sa aking pagtulog ay napanaginipan ko ito. Talagang malakas po ang kanyang dating. Hanggang sa tuwing umaga ay hinihintay ko na itong bumili sa aking pwesto. Umaasa ako na magkikita pa kami. Kasi hindi naman niya sinabi sa akin kung saan siya nakatira. Pero makalipas ang 4 na araw, bandang 5:30 ng umaga, dumating siya. Nakangiti at nagsabi na bibili ulit ito ng mga lamang loob. Agad ko naman siyang binigyan at hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na tanungin ito kung saan siya nakatira. Ay siya nga pala, Linda. Saan kayo nakatira? Tanong ko. Diyan lang sa tabi-tabi. Pabirong sagot niya habang nakangiti. At hindi na ako nakasagot pa sa kanya. Nahihiya kasi ako at sa buong buhay ko, ito po ang unang pagkakataon na nagkagusto ako sa isang babae. Pwede ba kitang yayain na lumabas? Biglang tanong ko at hindi ko nga alam kung bakit ko nasabi ito. Pero lumipas lang ilang segundo ay hindi ito sumagot. Nakangiti lamang ito habang nakatingin sa akin. Pasensya ka na ah. Oh, eto na mga lamang loob. Maraming salamat. Dagdag ko pa. Agad niya itong kinuha mula sa aking mga kamay. Tumalikod at saka naglakad. Pero matapos naman ang mga 3 hakbang ay bigla siyang nagsalita. Wala akong gagawin mamayang hapon. Magkita tayo doon sa plaza. 5:00. Ayaw kong pinaghihintay ako. Pasigaw na sabi niya. Sige Linda. Bulalas ko naman. Hindi ko naman maipaliwanag ang aking nararamdaman. Talagang na-excite ako kasi pumayag ito. At ang ibig sabihin, wala itong nobyo. Hindi naman ako makapaghintay na sumapit ang 5:00. At bandang 9:00 ng umaga, umuwi ako sa bahay. Naligo at saka tumungo sa bilyaran para magpalipas ng oras. Bandang 4:30 ng hapon, tumungo na ako sa plaza at hinintay ko siya doon. Hindi na muna ako nagbukas ng tindahan kasi gusto kong masulit ang hapon na ito na kasama si Linda. Meron na po talaga akong nararamdaman para sa kanya kahit na hindi ko pa siya lubos na kilala. Hindi ko ito may tatanggi. Bago pa man pumatak ang 5:00 ng hapon, ay nakita ko siyang naglalakad. Parang hinahanap niya ako. Agad naman akong tumayo at sinalubong ko ito. Nang makita niya ako, ay agad siyang napangiti. Tamang-tama din na tinatangi ng hangin ang kanyang mga buhok. Ang ganda niyang tignan. Parang tumigil din ang mundo ko. At nang malapit na ako sa kanya, hindi ko alam ang aking sasabihin. Napakatorpe ko. Magandang hapon, Linda. Sabi ko sa kanya. Nauutal na sabi ko. Magandang hapon din sa'yo. Sagot niya. Gusto mo bang kumain? Ako nang bahala. Pag-alok ko naman at tumango ito. Tumungo naman kami sa mga nagbebenta ng mga pagkain sa isang bahagi ng plaza. At pagkatapos nito, tumambay kami. Nag-uusap. Maganda naman ang aming usapan. Ang bilis niyang patawanin. At mas nadagdagan pang nararamdaman ko sa kanya.
Gusto ko na sanang aminin sa kanya sa mga sandaling ito. Pero baka isipin niya na ang bilis naman yata. Kaya sabi ko wag na muna at hihintayin ko na lamang ang tamang panahon. Sa loob po ng isang buwan, siguro mga 10 beses kami nagkita sa plaza. Hanggang sa isang umaga, nung bumili ito ng mga lamang loob sa aking pwesto, ay pinapasok ko ito at tinawakan ko ang kanyang mga kamay. Dito ko na inamin sa kanya na meron akong nararamdamang pagmamahal. Alam ko, pero alangan namang ako pang manligaw sa iyo. Pabirong sagot niya. At dito na nga ako nagtanong kung pwede na ba akong manligaw at tumango ito. Magmula nun ay araw-araw na itong tumutungo sa aking pwesto. Ilang beses ko rin naman siyang tinanong kung saan matatagpuan ang kanilang bahay at ako nang pupunta. Pero hindi talaga niya sinabi kasi baka magalit daw ang kanyang nanay. Tumango naman ako sa kanya. Makalipas lang ilang araw, sinagot niya ako. At sa tuwing bibili siya ng mga lamang loob, Sir Chris, hindi ko na tinatanggap ang kanyang bayad. At tuwing hapon, sa tuwing magbubukas ako, ay tinutulungan naman niya ako doon sa aking pwesto. Hanggang sa isang madaling araw, ay dumating ito na kasama ang kanyang nanay. Matanda na pala ito at sa tingin ko, nasa 60 anyos pataas na. Dito na siya pinakilala sa akin ni Linda. Mabait naman po ito sa akin at magaling makitungo. Bumili naman sila ng mga karnet lamang loob pero hindi ko na tinanggap ang kanilang bayan. Hanggang sa araw-araw ay ganito na ang naging routine namin. Isang hapon ay dinala ko si Linda sa bahay. Ito ang unang pagpunta niya doon at namangha ito kasi malaki daw ang bahay namin at malawak ang lupain. Nagtanong pa ito kung bakit noon ko lang siya dinala doon. Dito lang niya nalaman na wala na akong kasama doon sa bahay. Hanggang sa nagsabi ito na pwede naman daw niya akong samahan doon araw-araw, gabi-gabi. Kaya nagulat ako kasi baka pagalitan ito ng kanyang nanay. Pero siya na daw ang bahala. Masaya naman ako kasi meron nang tutulong sa akin at mahal ko pang taong ito. Doon nga siya tumira sa bahay, Sir Chris, pero nagtataka nga lang ako kasi tuwing madaling araw ay gising na gising ito at ilang beses ko siyang nahuli na nagsasalita ng pabulong. At sa tuwing tatanungin ko ito, isang haplos lang sa aking noo ay agad ako nakakabalik sa aking pagtulog. Nung una ay hinayaan ko lamang ito kasi wala namang masama sa kanyang ginagawa. At inisip ko pa na nagdadasal lamang ito. Makalipas naman ng isang buwan, dinala niya sa bahay ang kanyang nanay at tumingi sila ng pahintulot sa akin na kung pwede, doon na muna sila titira kasi nasira daw ang kanilang bahay nang dahil sa bagyo. Meron po talagang dumaan na bagyo sa mga panahong ito at hindi naman ako tumanggi kasi malapit din naman sa akin si Linda. Magmula nga noon, sa bahay na tumira ang kanyang nanay. Pero napansin ko naman na yung aking kinikita sa karnet lamang loob ay palaging kulang, palaging short. Tuwing madaling araw kasi, Sir Chris, sila yung nagbubukas ng aking tindahan at sila yung nagbebenta doon. Pagpatak naman ng 6:00 ay tutungo na ako doon. Ito din naman ang kanilang suwestyon para daw makapagpahinga na ako ng maayos. Pumayag naman ako kasi paborito sa akin at may tiwala ako sa mga ito. Nagtataka na ako kaya isang madaling araw, hinintay ko lang na makaalis sila sa bahay. Makalipas naman ng mahigit 10 minuto, umalis na rin ako kasi gusto kong malaman kung ano ang nangyayari doon sa aking mga paninda.
Pagkarating ko nga doon sa aking pwesto, ay dumaan ako sa likod kasi nasa akin ang susi ng pinto doon. At nang makapasok na ako, huling-huli ko ang nanay ni Linda na nilalantakan ng mga lamang loob. Talagang sarap na sarap ito sa pagkain at sigurado akong hilaw ang mga ito kasi meron pang mga dugo at preskang preska. Nagulat naman ako at hindi ako makapagsalita hanggang sa nakita ako ni Linda at nagulat din ito na nandoon na ako. "Nay, hilaw po yan," sabi ko sa kanya. Agad naman siyang tumayo at hindi rin makapagsalita. Lumapit naman sa akin si Linda at nagsabi ng, "Oh, akala ko ba mamaya ka pa darating?" Na tila ba wala akong nakita sa mga sandaling iyon. Nakita ko pa ang kanyang nanay na pinapahira ng mga dugo sa kanyang mga labi. At pagkatapos nito, "Aalis na ako. Magkita na lang tayo mamaya," sabi ng ale at saka naglakad ito papaliw sa aking pwesto na parang walang nangyari. Hindi pa rin ako makapagsalita at napapailing ako kasi hindi ko akalain na gagawin niya iyon. Talagang nakakabigla kasi hilaw po ang mga karne at lamang loob. Nagkibit balikat naman ako at ginandahan kong pakikitungo kay Linda at sabi ko magmula sa araw na ito, magiging mapagmatsyag na ako at maging alisto. Bago naman pumatak ang tanghali, ay umuwi kami ni Linda sa bahay. Pero wala na doon ang kanyang nanay, pati ang kanyang mga gamit. Nakita ko namang takang-taka si Linda kung saan ito pumunta at nagsabi pa ito na uuwi daw muna siya sa kanilang bahay para tignan kung nandoon bang kanyang nanay. Pumayag naman ako at nagsabi pa na sasamahan ko siya. Pero tumanggi talaga ito. Sira-sira na daw kasi ang kanilang bahay. Sabi ko, hihintayin ko na lamang siya doon sa aking pwesto kasi magbubukas din naman ako mga bandang 5:00 ng hapon. Tumango ito at tumalik sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit niya ako napapaamo. Isang sabi niya lang, sumusunod kaagad ako. Pero natapos lang ang araw na ito, Sir Chris. Hindi na bumalik si Linda. Sa sumunod na gabi, uminom ako ng alak kahit na hindi naman ako masyadong umiinom noon. At bandang 9:00 ng gabi, tumungo ako sa likod ng bahay para umihi. At habang ginagawa ko ito, ay umalingaso naman ang mabahong amoy. At saka nakarinig ako ng mahinang tunog sa harapan ko. Talahiban pong bahagi na yon. At alam ko at nararamdaman ko na mayroong nilalang sa likod ng mga ito. Tumitig ako doon ng ilang segundo at laking gulat ko nang makakita ng mukha ng pusa. Malaki at alam kong hindi talaga pangkaraniwan kung pagbabasya ng kanyang laki. Medyo namumula din ang mga mata, kaya tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay. Talagang nataranta ako sa mga sandaling iyon. Hindi ko na lamang pinagpatuloy ang pag-inom ng alak. Pumasok ako sa aking kwarto at humiga sa kama. Nasigurado ko na rin na nakalak ang mga pinto at bintana. Hindi talaga nila ako pinatulog sa gabing ito. Kaliwat kanan ng pagpaparamdam at mga kakaibang tunog din ang aking nadidinig. Sa pagsikat ng araw ay dito na ako naging kampante. Nakatulog ako at nagising ako mga bandang 4:00 ng hapon. Napanaginipan ko naman si Linda at ang kanyang nanay. Pinagtatawanan daw nila ako. Dito na po ako nagtanim ng galit. Hinanap ko sila
pero hindi ko makita. Talagang iniwan pa ako ni Linda. Siya pa naman ang first love ko. Hindi ko na talaga siya nakita magmula nung umalis sila sa bahay. Ilang gabi akong pinaramdaman noon, pero nagpaparinig ako at binabanggit ang pangalan ng mag-ina. Sinamahan din ako ng aking kababata at meron na rin kami mga pangontra. Habang lumilipas naman ang mga buwan, ay unti-unti namang naglahong pagmamahal ko kay Linda. Pero ang hirap niyang kalimutan. Naging tahimik na rin ang bawat gabing nagdaan hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Sir Chris, maraming salamat po. Dito ko natatapusin ang kwento. Kasi hindi na rin to nasundan pa. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasan po na ito ay nangyari sa isang baryo sa Leyte. Sa mga panahon po na ito ay nanunuluyan ako sa aking tiyuhin kasi nagtatrabaho din ako sa kanya. Meron siyang negosyo. Nagbebenta ito ng mga basket, upuan, mesa at iba pa na gawa sa ratan. Ito ang kanilang pangkabuhayan noon at namamayagpag din nung time na to. Bale, lumaki po talaga ako sa Samar. Pero nang dahil sa mahirap ang buhay namin doon, kinuha ako ng aking tiyuhin. At siya na rin ang nagpaaral sa akin. Malaki naman ang pasasalamat ko sa kanya, kahit magpahanggang ngayon. Matagal nang nahinto ang kanilang negosyo nang dahil sa mga naglalabasang bagong produkto na gawa sa plastic. Unti-unti nang natatakpan ang mga bagay na gawang kamay. Pero ibabalik ko po kayo sa mga panahong namamayagpag ang ganitong negosyo. Kasabay nito ay aking ibabahagi ang mga naging karanasan ko sa kababalagan. Taong 1989. 12 anyos ako nung time na to at hindi pa ako nakakabalik sa pag-aaral. Araw-araw akong tumutulong kay tiyo noon. Minsan ako yung nagdi-deliver ng mga produktong binili sa amin. At minsan, ako rin ang gumagawa nito. Isang umaga ay merong pumunta sa aming pwesto. Isang alin na sa tingin ko ay nasa edad na 40 pataas kung pagbabasehan ng kanyang itsura. Magandang umaga, iyo. Meron ba kayong kabalyas na gawa sa abaka? Tanong ng ale. Ang kabalyas po ay bag sa Ingles. Parang meron pa po dito. Sandali lang po. Tatanungin ko lang si tiyo. Sagot ko sa kanya at tumango na lamang ito. Kaagad naman akong tumungo sa likod ng aming pwesto na kung saan tumatambay si tiyo. At pagkarating ko doon nakita ko siyang nagkakape habang nagtatabako. Tiyo, meron pong naghahanap ng kabalyas na gawa sa abaka. Mukhang mayaman. Sabi ko, may 2 natitira dyan. Ipakita mo sa kanya para meron siyang pagpipilian. Sagot naman niya. Dali-dali ko namang kinuha ang mga ito at agad na ipinakita sa ali. Saan po dito ang gusto nyo? Tanong ko sa kanya at tinignan niya ang mga ito. Yang 2 yan, kukunin ko. Pero ipapadeliver ko na lang sa bahay. Ayos lang ba sa'yo? Sabi niya. Ayos na ayos po. Yan din naman ang ginagawa namin dito. Sagot ko naman. Hindi nagtagal ay sinabi naman niyang pangalan ng kanilang lugar at doon na rin daw siya magbabayan. Pumayag naman si tiyo
At pagpatak ng tanghali, pumunta ako doon. Isang bayan lang naman ang pagitan ng aming pwesto at ng kanilang lugar. At isa pa, gamit ko naman ang motorsiklo ni Tio. Kaya hindi na ako mahihirapan. Pagkarating ko sa sinabi niyang baryo, ay hinanap ko ang kanilang bahay. Hindi naman niya sinabi ang kanyang pangalan. Subalit sinabi niya kung ano ang kulay ng kanilang tirahan at kung gaano ito kalayo mula sa bukana at kung ano yung mga palatandaan. Tinandaan ko ang lahat ng ito. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay natanaw ko ang isang malaking akasya sa di kalayuan. At sa likod nito ay merong malaking bahay na kulay puti. At sabi ko, ito ng bahay ng Ale. Sigurado ako. Nang makarating ako doon ay tinawag ko ito. At hindi nagtagal ay binuksan niyang pinto. Pasok ka muna dito, Iyo. Mabuti at hindi ka nahihirapan sa paghahanap ng bahay. Sabi niya. Sa laki ba naman po ng bahay niyo? Sagot ko sabay ngiti. Sandali lang, hintayin mo ako dyan. Kukuha lang ako ng bayan at ipaghahanda kita ng merienda. Alam kong napagod ka sa biyahe. Sagot niya. Tumango naman ako at nagpasalamat sa kanya. At hindi nagtagal ay merong bumaba sa hagdan. Isang dalaga na kamukhang-kamukha ng Ale. At sa tingin ko, ay anak niya ito. Kasi mas bata ito sa kanya kung titignan. Ngumiti ito sa akin at lumapit. Kumusta ka? Parang pamilyar ka sa akin. Biglang sabi ng dalaga. Matagal na rin kasi ako nagtatrabaho kay Tio. Baka nakita mo na ako doon sa kanyang pwesto. Baka nga. Kaya ka nga nandito. Pabulong na sabi niya. Pero narinig ko iyon. Sapagkat tahimik ang paligid. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Wala. O siya, tutulungan ko muna si nanay. At agad naman siyang tumungo sa kusina. Matagal akong naghintay sa dalawa. Siguro mga 20 minutos. At labis naman ang aking pagtataka kung ano talagang kanilang niluluto. Pero mula sa inuupuan ko, ay naaamoy ko ito. Talagang nakakatakam at noon lang ako nakaamoy ng ganon. Makalipas pang mahigit 5 minuto, lumabas sila mula sa kusina. Meron silang dalang tinapay at isang maiinom. Inilapag nilang mga ito sa maliit na mesa na nasa aking harapan at sinabihan nila ako na kumain. Kumain ka muna bago umalis nang sa ganun ay mawala ang pagod mo. Malayo pa naman ang inyong bayan mula dito. Sige na. Sabi ng Ale at nakita kong nakangiti lamang ang dalaga. Kumuha naman ako ng isang tinapay at pagkaamoy ko nito ay agad akong nahilo. Amoy pa lang to pero mabango siya. Hindi nagtagal ay meron namang dumaan sa bintana at tumingin pa ito sa aming kinaroroonan. Pagkalampas niya ay agad itong bumalik at nagtanong sa akin kung ano ang ginagawa ko. Ano ang ginagawa mo dyan? Meron ka bang hinahanap? Tanong ng mama. Tumingin naman ako sa Ali at dalaga pero nakangiti lamang ang mga ito at hinihintay nilang kainin ko ang binigay nilang pagkain. Halika nga dito. Sino mang hinahanap mo? Dagdag pa ng mama kaya tumayo ako at ibinalik ang tinapay. Nang marating ko ang bintana ay nagtanong ulit siya. Meron ka bang hinahanap dito sa baryo?
Huwag kang tumambay dyan. Sabi niya. Sila pong hinahanap ko. Meron akong dinalang mga kabalyas dito. Sagot ko naman, sabay turo sa ali at dalaga. Ano bang ibig mong sabihin? Bumili po sila ng 2 kabalyas doon sa tindahan ng aking tiyuhin na kung saan din ako nagtatrabaho. Pinadeliver nila dito sa akin, kaya ako nandito. Sagot ko at nakita ko siyang napailing at tila ba naguguluhan sa aking mga sinabi. Sandali lang iyo. Saan ka ba magde-deliver? Tanong pa niya. Dito po sa bahay na to. Sagot ko at nakita ko siyang naglakad ng paatras na tila ba hindi naniniwala sa aking mga sinasabi. Kaya napakamot na lamang ako. Naisipan ko namang bumalik na lamang sa aking upuan. Pero pagkalingon ko sa dalaga at ali, ay laking gulat ko na wala ng mga ito. Wala na rin ang mga mesa at upuan at higit sa lahat ay wala ng bahay. Yung mga kabalyas naman na dinala ko doon ay nakapatong sa isang tuyong kahoy at ang kinakatayuan ko ay isang kangkungan. Pero sa likod ko ay merong malaking puno ng akasya. Ito yung palatandaan na sinabi sa akin ng ali nung binili niya ang mga kabalyas. Nakita ko naman ang mama na nakikipag-usap sa isang ali sa di kalayuan. Tinuturo-turo pa niya ako, kaya naman nagpanik na ako. Hindi ko na kinuha ang mga kabalyas. Agad akong umalis sa bahagi na yon at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Napakamot na rin ako kasi naguguluhan ako sa mga nangyayari. Hanggang sa naisipan ko na lumapit sa ali at mama at sinalubong naman nila ako. Ano mang ginagawa mo doon? Ano ang iyong mga nakita? Tanong ng ali at kinuwento ko naman ng lahat-lahat. Yan din ang aking ipinagtataka. Naguguluhan din ako sa mga kanyang sinabi kanina o sa kanyang mga sinabi kanina. Kaya lumayo ako kasi kinikilabutan na ako. Sabi naman ng mama. Pwede niyo po ba akong iatid sa bukana? Kinikilabutan na ako dito. At tumangon naman ang dalawa. Nang makarating kami sa bukana, ay huminto muna kami at nagtanong pang mga ito kung ano bang aking mga nasaksiyan doon. Kinuwento ko naman ang punot dulo kasi interesado talaga ang mga ito. Nagsabi naman ng dalawa na yung bahagi na kung saan ako pumasok ay tanyag pala sa mga kwentong kababalagan doon. Hindi lang daw ako nakakita sa ali at dalaga. At ayon naman daw sa iba nilang kabaryo, nakikita nilang dalawa tuwing madaling araw na pag-gala-gala doon sa baryo. Tumatango naman daw ang mga ito sa tuwing makakasalubo. At kapag makalampas daw ang mga ito, ay agad silang nawawala na parang bula. Hindi rin daw akong unang nakakita ng malaking bahay doon sa likod ng akasya. Meron pang iba. Aalis na lang po ako dito. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Sabi ko. Mas mabuti nga yan iyo at huwag ka nang bumalik dito. Sabi ng ali at tumango naman ako sa kanya. Agad kong pinaharurot ang dala kong motorsiklo. Pero sa kalagitnaan ng biyahe ay unti-unti akong nilamig. Kahit natirik naman ang araw at mainit sa mga sandaling ito. Pagkarating ko naman sa pwesto ng aking tiyo ay agad niyang napansin ang aking muka kasi namumutla daw ako. Kumustang lakad mo? At bakit ka namumutla?
Hindi po magandang naging karanasan ko doon. Ayaw ko na pong bumalik doon. Kahit anong mangyari. Iniwan ko na lamang ang mga kabalihas. Sagot ko sa kanya. Bakit? Anong nangyari? At dito ko na kinuwento ang lahat-lahat. At sa kalagitnaan ng aking pagkukwento, ay unti-unti na ring sumama ang aking pakiramdam. At hindi pa man nakakalipas ng isang oras magmula nung dumating ako doon, ay nakatulog ako. Kasi parang wala na akong lakas. Nagising naman ako mga bandang 4:00 ng hapon. At sa maniwala kayo o hindi, mataas ang aking lagnat. Sinabi ko naman ito kay Tiyo at agad siyang nagpatawag ng isang albularyo kasi ito daw ang aking kailangan. Pagkarating naman ng albularyo ay agad niya akong ginamot. Meron siya mga pinahit at nag-usal ito ng mga orasyon. At habang ginagawa niya ito, ay bigla na lamang itong nanigas at bumagsak. Kahit may lagnat ako ay tumulong pa ako sa pagbuhat sa kanya. Pero makalipas ng ilang minuto, ay bumalik naman sa normal ang kanyang nararamdaman. Ayon naman sa kanya ay meron daw siyang nakitang mag-ina sa labas ng aming bintana. Nanlilisik daw ang mga mata at merong sinasabi. Hindi daw niya alam kung ano mang nangyari sa kanya. Kaya kinuwento na lang namin. Pinagpatuloy pa rin niyang paggamot sa akin at pagbigkas ng mga orasyon. Nilakasan na lamang niyang kanyang loob. Pagkatapos naman niyang gawin ng mga ito ay dali-dali siyang umalis sa pwesto ng aking tiyuhin. Hindi namin alam kung bakit. Pero ang sabi ni Tiyo, baka daw malakas ang mag-inang kanyang nakita at yung nagpakita din sa akin. Hindi pa man lumubog ang araw, ay umuwi na kami sa bahay. Dito ay mas lumala ang aking nararamdaman. At pagpatak ng 9:00, umalingasaw naman ang isang masangsang na amoy at nagsimula kaming makarinig ng tunog ng baboy sa ilalim ng bahay. Kahit na wala namang nag-aalaga doon kina Tiyo. Kasi ang pangunahing pangkabuhayan doon ng mga tao ay ang mga gawang kamay, pagsasaka at pangingisda. Walang masyadong nag-aalaga ng mga baboy doon sa kanilang baryo at kung meron man, ay malayo ito kina Tiyo. Sandali, bababa ako ng bahay. Pabulong na sabi sa amin ni Tiyo. Kumuha ito ng karet at daan-daan siyang bumaba. Makalipas lang ilang minuto, ay narinig namin siyang sumigaw ng, "Malaking baboy! Aswang!" Yung mga pinsan ko naman ay dali-dali ring bumaba para tumulong kay Tiyo kasi nakakarinig na kami ng mga tunog sa ilalim at nababangga pa ang sahig ng bahay. Hanggang sa tumakbo sila patungo sa likod ng bahay. Pero hindi na daw nila naabutan ng baboy kasi biglang naglaho. Hindi naman kami makapaniwala sa mga nangyayari sa araw na to. At pakiramdam ko rin, Sir Chris, mamamatay na ako. Kasi ang hina ng aking katawan. At parang hindi na ako sisikatan ng araw. Sinabi ko na rin sa kanila na ganito talaga ang aking nararamdaman. Pero nagdasal na lamang ako. Kinabukasan ay nagising ako at malaking pasasalamat ko sa Diyos. Pero hindi ako makatayo. Kasi wala talaga akong lakas. At ang nagpakain pa sa akin ay ang aking pinsan. Kasi hindi ko rin maiangat ang aking mga kamay. Maya-maya lang ay dumating si Tiyo na may kasamang matandang babae. Nalaman ko naman na isa itong manggagamot. Sinuri niya ako at nagpatak ito ng kandila sa tubig. Meron din siya mga binubulong sa hangin. At ang sabi pa niya, merong gustong kumuha sa akin. Mag-ina daw mga ito. At gusto ako ng dalaga. Gusto nila ako makasama. Yung aswang naman na umatake sa akin ay taga doon daw sa amin. Naramdaman daw niya na malapit na akong mamatay. At alam ko na meron ding mga kwento dito katulad nito. Pero swerte pa rin daw ako kasi hindi ako pinabayaan ng kataas-taasan.
Talagang makapangyarihan ang pagdarasal. Habang lumilipas naman ang mga araw, ay unti-unti naman akong gumaling. Pero may mga gabi na napapanaginipan ko ang dalaga. Subalit hindi ko na lamang binibigyan ng pansin at hindi ko na lang sinasabi kina Tio. Hanggang sa unti-unti lang namang bumalik sa normal ang lahat. Maraming salamat po Sir Chris. Isa ito sa mga karanasan ko na hindi ko makakalimutan magpahanggang ngayon. Hanggang dito na lang ang kwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Antique, way back 1991. Itago niyo po ako sa pangalang Ramon. At sa mga panahong ito, ako ay nasa 14 na taong gulang pa lamang. Meron po kaming malawak na palayan noon sa aming baryo. Pagmamay-ari ito ng aking lolo na nung time na to ay buhay pa. Pero si Lola ay sumakabilang buhay na. Ang aming pamilya ay walang anumang gulo. Tapos meron pong bahay si Lolo malapit sa aming bayan na kanyang pinapaupahan. Hindi na po kasi yung tinitiran. At si Lolo ay tumitira sa amin. Nang sa ganun ay mabantayan ito ng aking tatay. Meron na rin kasi itong sakit na iniinda. At nagiging makalimutan na rin kasi ito. Kaya mas mabuti na sa amin siya tumira. May isang pagkakataon kasi na nakalimutan niyang buhusan ng tubig ang apoy pagkatapos niya magluto at muntik nang masunog ang kanyang bahay. Mabuti na lang at merong kapitbahay na nakakita, kaya naman agad na inapula ang apoy. At magmula noon, sabi ni tatay, mas mabuti na si Lolo ay sa amin na lang tumira. Kasi maliban sa malapit na ito sa kanyang palayan, mababantayan pa namin siya. Isang umaga sa aking pagising, ay agad akong tinawag ni Lolo na sa mga sandaling ito ay nasa likod ng aming bahay. Nagkakape. Agad ko naman siyang pinutan at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Pero nararamdaman ko na meron siyang iuutos sa akin. Pagkarating ko naman ay hindi ako nagkamali. Iho, kunin mo nga doon ang mga natitirang gamot ko sa bayan, sa may aparador ng aking kwarto. Sabi niya at agad naman akong tumango. Sige po, aalis na ako. Sagot ko sa kanya at agad naman ako naglakad patungo sa kanyang bahay paupahan. Mula po sa aming bahay ay kinakailangan pang maglakad ng mahigit kalahating kilometro bago marating ang bahay paupahan ni Lolo. Ganun kalayo, pero sanay na rin naman kami sa lakaran at wala itong problema. Pero minsan, tinatamad rin naman kami, kaya sumasakay na lang kami ng tricycle. Pero ako nung umagang ito ay naglakad lamang ako, lalo pat kakagising ko lang at kahit papaano ay ehersisyo din ang paglalakad. Nang makarating nga ako sa bahay paupahan, ay nakita ko yung isang nangungupahan na tawagin na lang nating Mang Ruben na merong kausap sa labas. At nung nakita niya ako, ay agad naman niya akong tinawag. Ito pong si Mang Ruben ay isang sikyo. Oh, tamang-tama. Nandito yung apo ng may-ari. Halika dito, iyo. Merong nagtatanong dito. Sabi ni Mang Ruben at agad naman pa akong lumapit sa mga ito. Magandang umaga po sa inyo. Ano pong may paglilingkod ko? Tanong ko sa Ali. At ang kanyang dalagang anak ay nakangiti lamang. Meron bang bakanting kwarto dito? May nakapagsabi na bahay paupahan daw ito. Tanong ng Ali na tawagin natin sa pangalang Aling Maria. At ito namang dalagang anak niya ay Marie. Kasing edad ko lamang ito. Meron pong bakante sa itaas. Sa katunayan, 2 kwartong bakante. Pero yung isa ay kwarto ng aking lolo. Gusto niyo po bang tignan? Tanong ko sa kanya. Tumango naman si Aling Maria
at agad naman kaming umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. At nang makita nilang kwarto, ay agad namang nagsabi si Aling Maria na ayos na daw ito para sa kanila ni Marie. Pwede po ba kayong sumama sa akin sa bari namin? Para makausap niyo po si Lolo. Siya po kasing may-ari ng bahay na to. Apo lang ako dito. Sabi ko naman. O sige, tara. Sagot naman ni Aling Maria at naglakad kami patungo sa aming baryo. Nakuha ko na rin ang mga gamot na pinapakuha ni Lolo. Pagkarating naman namin sa bahay, ay nagtataka si nanay at tatay kung sino ang aking mga kasama at pinakilala ko naman sila. Hindi naman nagtagal ay dumating si Lolo at kinausap ang mag-ina. Ako naman ay kumain ng agahan. Maya-maya lang ay tinawag ulit ako ng aking lolo at sinabihan na ihatid sina Aling Maria sa bahay paupahan kasi uupahan nila ang kwartong pinakita ko sa mga ito. Bali kompleto na at wala nang bakante sa bahay paupahan. Dalawa yung umuupa sa ilalim. Si Mang Ruben na isang sikyo at ang mag-asawa. Tapos sa ikalawang palapag, sina Aling Maria. Tapos ang kwarto ni Lolo, hindi na niya pinapaupahan. Makalipas ang ilang sandali, tumungo na nga kami sa bayan. At pagkarating namin sa bahay paupahan, ay aking nilinis ang kwarto na uupahan nila Aling Maria. Tinulungan naman ako ng mag-ina. At sa lahat ng nangupahan sa bahay, sa kanila lang ako nakaramdam ng mabigat. Para bang may hindi tama sa dalawang ito. Tapos parang mga weirdo kong kumilos. Mahinhin at parang mabagal. Para bang pagod na pagod ang mga ito at hindi nakakatulog na maayos. Pagkatapos ko namang linisin ang kwarto, ay agad naman ako nagpaalam sa mga ito. At nagsabi na uuwi na ako sa bahay namin at sila na lang ang bahala doon. Kung meron man silang kailangang bilhin, konting lakad lang ay mararating naman ang palengke. At meron din namang mga tindahan doon. Aling Maria, babalik na po ako sa bahay ha. Kayo na pong bahala dito ni Marie. Sabi ko. Maraming salamat iyo. O heto, pambili mo ng tinapay. Sagot naman niya, sabay abot sa akin ng pera. Kaya naman tuwang-tuwa ako sa mga sandaling ito. Kasi meron na naman akong pambili ng pagkain sa aming bayan. Bandang 11:00 ng umaga ay bumalik na ako sa bahay namin. Bakit kinatagalan? Saan ka pumunta? Tanong ni Lolo. At agad ko namang kinuwento sa kanyang lahat. At tumangon na lamang ito. Makalipas naman ang 4 na araw, isang umaga'y dumating sa bahay ang mag-asawang nangungupahan sa isang kwarto sa bahay ni Lolo. At tawagin natin sila sa mga pangalang Aling Dina at Mang Kaloy. Mababait po sila at matagal nang nangungupahan kay Lolo. Meron po silang sinabi sa amin at meron po itong kinalaman kay Aling Maria at Marie. At nang tanungin ito ni Lolo kung anong problema, sabi ng mag-asawa, tuwing gabi daw hindi sila nakakatulog na maayos nang dahil sa merong nanggagaling ingay sa kwarto ng mag-ina. Kahit daw si Mang Ruben ay hindi rin nakakatulog na maayos. At syempre, bilang may-ari ng bahay, obligado si Lolo na sitahin ng mag-ina. Bakit? Ano bang ingay na nadidinig nyo? Tanong ni Lolo sa mag-asawa. Kakaibang ingay po. Minsan tunog ng baboy, minsan mga kaluskos, at minsan naman parang huni ng sisiw. Basta gabi-gabi, iba-iba. Tapos may mga pagkakataon po na may kumakatok pa sa pinto namin. Pero kung bubuksan, wala namang tao. Pero may kutob kami na sila pong gumagawa nito. Sabi ni Aling Dina. Totoo po yan, tay. Hindi naman sa sinisiraan sila namin. Pero magmula nung dumating sila, ay hindi na kami nakakatulog na maayos. Tapos kakaiba na rin pong amoy ng bahay. Lalo na sa tuwing mapapadaan kami sa hagdan. Umaalingasaw ang mabahong amoy na alam naming nanggagaling sa kanilang kwarto. Sabi ni Mang Kaloy. Kaya naman sabi ni Lolo,
doon siya matutulog sa bahay paupahan sa araw na ito. Sabi naman ni tatay, sasamahan ko daw si lolo nang sa ganun ay meron siyang kasama at hindi naman pa ako tumanggi. Nagpasalamat naman si lolo sa pagsumbong ni Aling Dina at Mang Kaloy. Bandang 5:00 ng hapon ay tumungo na kami ni lolo sa bahay paupahan at agad naman kaming umakyat sa ikalawang palapag para linisin ang kwarto na matutulugan namin. Bali yung pinto namin at ang pinto ng kwarto nila Aling Maria ay magkatapat lamang. Kaya naman nung tumapat kami sa kanilang kwarto ay agad kaming napatakip sa aming ilong sapagkat nakakaamoy kami ng malansa at mabaho na nanggagaling mismo sa kwarto ng mag-ina. Si lolo naman ay agad na nairita at kinatok niya ang kwarto ng mag-ina para kumprontahin ang mga ito at tanungin. Subalit walang sumasagot sa amin. Pagkapasok naman namin sa aming kwarto ay agad pa akong naglinis at hindi nagtagal ay nagalit si lolo. Mabilis po itong mairita nung time na to nang dahil na rin siguro sa mga gamot na iniinom niya. Pero maliban dito, gusto kasi niya ng kalinisan sa kanyang bahay. Ayaw niya na merong mga dumi o masangsang na amoy. Kahit nga amoy ng mga pabango ay ayaw niya. Agad po itong nagagalit. Meron siguro silang pinuntahan. Hintayin na lang natin na makarating, sabi ni lolo at agad naman akong tumango sa kanya. Makalipas naman ng ilang sandali ay bumaba kami ng bahay at dumating naman sina Aling Dina at Mang Kaloy galing sa kanilang trabaho. Si Mang Ruben naman ay kadalasan ginagabi ng uwi. Bandang 7:00 ng gabi ay nagtataka kami kung bakit hindi pa nakakarating ang mag-ina. Subalit makalipas lang ilang sandali ay nakarinig kami ng mga yapak sa ikalawang palapag ng bahay. Lahat kami nakatingin sa hagdan kasi sa pagkakaalam namin walang tao doon. Pero dito namin nakita ang mag-ina na dahan-dahang bumaba ng hagdan. Nang makita naman ni lolo si Aling Maria ay agad niya itong tinawag. Tapos yung mag-asawa ay pumasok sa kanilang kwarto. Kinausap naman ni lolong mag-ina na nasa mataas na tono. At alam ko na sa mga sandaling ito ay medyo galit na po si lolo. At itong mag-ina ay nakangiti lamang na parang hindi nakikinig sa mga sinasabi ni lolo. Sa ibang salita, pinapatagos nila sa kabilang tenga ang sinasabi ni lolo. Ganito kong ilarawan ang sitwasyon. Para bang hangin lang kami sa kanilang harapan at hindi nila kami pinapansin. Bandang 8:00 ay umakyat na kami at pumasok sa aming kwarto para magpahinga. At sabi naman ni lolo sa akin, makiramdam ako hanggang sa makatulog naman siya. Gisingin ko daw kung gumagawa ng ingay ang mag-ina nang sa ganon ay makumpronta niya ito. Gusto rin kasi niyang mahuli sa akto. Bandang 9:00 ng gabi ay nakatulog naman si lolo. Hindi ko naman siya inistorbo nang dahil nga meron itong iniindang sakit at kinakailangan niya magpahinga. Bandang 11:00 ng gabi, tahimik ng paligid nang makarinig ako ng tunog na nanggagaling sa kwarto ng mag-ina. Tapos umalingasaw ang amoy ng langis. Ito ay isang pamahid na nabibili sa mga manggagamot. Alam kong pamilyar kayo dito. At sa aking pagtataka ay bumangon ako kasi talagang nakakahilo. Isa ako sa mga taong hindi kayang amoy na ito. Wala pong kisame ang kwarto namin. Ganon din kina Aling Maria. Hanggang sa nakarinig po ako ng tunog ng baboy na nanggagaling mismo sa loob ng kanilang kwarto. Dito na po ako natakot. Dito ko naginising si lolo. At nang magising ito ay nagsabi siya na puntahan daw namin ang kwarto ng mag-ina. At pinuntahan nga namin. Si lolo ay hindi na kumatok. Direkta niyang binuksan ang pinto. At sa maniwala kayo hindi, wala kaming nakita. Wala po sila sa loob ng kwarto, pero yung bintana ay nakabukas. At merong nakasinding gasera sa ibabaw ng mesa. Tapos meron kami nakitang eskultura na maliit
at merong libretang maliit din sa gilid nito. At ang iskultura na ito ay kawangis ng isang mabangis na hayop. Merong sungay na parang kalabaw. Lumang-luma na ito kasi nangingitim ng ilang parte. At dito na po naginala si Lolo na ang kanyang mga arintador ay mga aswang. Mabigat din ang nararamdaman namin habang nasa loob kami ng kanilang kwarto. Bumaba kami ng bahay at saka nagparinig si Lolo kasi alam niyang nasa paligid lang ang mag-ina. Lumabas naman ang kwarto sina Aling Dina at nalaman naman namin na sumasakit daw ang kanyang tiyan. At dito na rin namin nalaman na buntis pala ito. At palagi nang sumasakit ang kanyang tiyan magmula nung dumating ang mag-ina. Kaya dito na kami naginala. Ilang oras na wala kaming nadidinig sa ikalawang palapag. Ilang beses ding tinignan ni Mang Ruben ang kwarto ng mag-ina pero wala pa rin sila doon. At bandang 6:00 ng umaga ay nagulat na lamang kami na wala ng kanilang mga gamit sa kwarto. Lumayas sila nang hindi namin alam. At kung paano nila nagawa ito, yun ay hindi pa rin namin alam magpahanggang ngayon. Sa tuwing maaalala ko po ito, ay napapailing na lamang ako ng dahil sa nakapagtataka. At magmula noon ay hindi na po namin nakitang mag-ina. At mula din nung umalis sila, ay nakakatulog na maayos ang mag-asawa. At hindi na rin po sumasakit ang tiyan ni Aling Dina. Talagang nakapagtataka kung saan sila dumaan at kung paano nila nagawa yon. Hanggang ngayon ay isa pa rin itong palaisipan sa akin. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. Ramon ng Antique.